Ikalanggal nga lang ang kartang dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Eh, sumama ka ba? Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo po sa akin. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Kung dismayado ay dismayado, galit at binudol daw namin ang taong bayan. How dare, he said that wala kaming binudol na tao nito sa what did we gain from that? Wala. Wala kaming binudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight against drugs. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. de la Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. de la Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. de la Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Sir, sorry, late kami. Ano pong purpose? Bakit daw po kayo nandito? May warrant. Pinakita ko nga yung warrant. Yung ICC, sir? May warrant? ICC. Laban kayo sa warrant. Sir, ipapaserve na po ngayon, sir. Sorry sir, kasama po kayo sa team na magsaserve ng ICC warrant. Ano po, Can you clarify, personal request ni Bato, nasamahan ko daw yung pag-aarestuin siya. Nandito ngayon na arestuin siya. Sino po yung kasama? That's why I'm here. Diba? Yung NBI, arestuin siya. Sam, dyan ka lang sa NBI by virtue of the ICC warrant, sir. Area ako, Sam. Dyan ka lang sa Nakita ko yung warrant. Sir, pwede bang ito yung warrant, sir? So, ito yung warrant. Ito yung warrant. Okay? ICC warrant. Okay? Sir, Kaya dadali na rin siya sa bahik after nito. dapat. Kaso, tatapos siya dyan. Diba? O, inamin niya ako, diba? Nandito ako, I showed up. Inamin niya ako, nasamahan ko yung mag-arresto sa kanya. Nandito ko. Sir, yung reaction ng dapat ilaw po siya yung igulaw, dapat ilaw po kasi. Hindi naman ako yung nagpapak. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate? A few moments later. Run. Run. Kulit! Oh!
siguradong naalala ninyo yung matapang na pahayag doon ni Senador Bato de la Rosa na kahit samahan pa umano ni Trillanes yung ICC sa pagdala ng warrant of arrest at kahit pa daw si Trillanes mismo ang magpusa sa kanya, hindi siya matitinag. Pero kabaliktaran, kuhang-kuha sa CCTV na halos magkadapa na siya sa pagtakbo. Tatalakayin natin ito, mga kapatid, at may katanungan tayo. Yes or no, nasa ating YouTube. Ang katanungan, pabor ba kayo na damputin at ikulong sa ICC si Bato? Ang yes ay 60%, while no is 40%. Tatalakayin natin ito ngayon. Samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo. Grabe talaga ang mga pangyayari ngayon. No? Nagpalit ng liderato sa Senado at may mga ugong-ugong na pahayag na posibleng ang dahilan daw para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na hindi matuloy. Ano kaya sa palagay ninyo? Pero bago dyan, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo nakabase ngayon, inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment kung saan man kayo nakabase, lalo na sa mga OFWs sa iba't ibang panig sa iba't ibang bansa sa ating mundo para alam natin kung saan napaabot ang talakayan nito. Sorry sa busis ko dahil isang linggo talaga sa iba't ibang parokya, Isulan, sa Libak, at diyan sa Bagumbayan, sa renewal ng mga lay ministers kasama ni Brad Tata. Sa lahat natin mga kapatid yan, ang dami parang nagsubaybay. Welcome sa lahat. No? At bago dyan, no? Ito ang mga pangyayari at alam na alam ninyo. Pero, noon, di pa lumabas itong warrant of arrest ng sinabi ni Trillanes na may warrant of arrest. Hindi lang si Bato, pati na si Bungo. Oo. Sabi ni Bato, kahit pa si Trillanes daw umano ang sasama at magpusa sa kanya, hindi siya matitinag at handa, may sabi pa siya, handa niyang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC. At di lang yan, si Senador Robin Padilla, sabi niya, kung ikulong si Bato, isama na lang umano siya. Kaya panindigan kaya ni Padilla ang kanyang pahayag? Ikalangal dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Eh, sumama ka ba? Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpuna sa akin. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. So, dismayado na merong galit at binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that wala kaming binudol na tao nito sa what did we gain from that? Wala. Wala kaming binudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight against drugs. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court
and sealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025 and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource arrest and surrender the suspect to the Ma'am, ipapaserve na po ngayon, sir. Sorry sir, kasama po kayo sa team na Hindi. magsiserve ng ICC Alam warrant. ko, Can you clarify, sir? personal request ni Bato, nasamahan ko daw yung pagka-arestuin siya. Nandito ngayon na arestuin siya. Sino po yung That's kasama why na I'm here. nandito ngayon? Di ba? Nandito yung NBI, arestuin siya. Sam, dyan ka lang sa NBI by virtue of the ICC warrant, sir. area ako, Sam. Dyan ka lang sa Pinakita ko yung warrant. Sir, pwede bang ito yung warrant, sir? Pwede So, ito yung warrant. Ito yung Alright. warrant. Okay? ICC warrant. Okay? Sir, Kaya dadali na rin siya sa dahil after nito. yun dapat. Kaso, tatapos siya dito. Diba? O, inamin niya ako, di ba? Nandito ako. I showed up. Inamin niya ako, nasamahan ko yung mag-arresto sa kanya. Nandito ako. Sir, yung reaction ng po sinabi, dapat ilaw po siya yung igulaw, dapat ilaw po kasi. NBI. Hindi naman ako yung nagpapak. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. A few moments later. Run. Run. Yon, halos magkadapa-dapa na si Bato, no? Batay sa makita natin sa CCTV footage. Makikita nating nagmamadali at halos nagkadapa-dapa na sa pagtakbo itong si Senador Bato. Habang kalaunan ay naghain ng motion sa Senado upang paalisin sila si Trillanes at ang NBI na mag-aaresto sa kanya. At ang mga kasamahan umano na dadampot kay Bato. Kaya napakagulo kagabi. At ngayon, pinaikutan ito dahil aarestuhin si Bato. Kaya marami talagang nagtanong, nasaan na ba yung tapang na ipinagmalaki noon ni Bato na hindi siya matitinag, handa siyang magpa-aresto. So, sa katanungan natin, pabor ba kayong damputin si Bato sa ICC ikulong? Makita natin dito sa ating boses ng masa na 75% ang yes, habang 25% dito no. So, yon ang makita natin. Pero naalala nyo, mga kapatid, siguro, naalala nyo talaga, di ba si Senador Laila de Lima noon inaresto? Hinarap ang kaso, nagpakulong, lumaban sa korte, hanggang sa kalaunan, napawalang sala sa mga paratang laban sa kanya. At naalala nyo ba si Senador Trillanes mismo? Humarap din sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Kaya marami ngayon ang nagtanong, kung noon sinasabi ni Senador Bato de la Rosa na handa niyang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa International Criminal Court at handa siyang harapin ang anumang kaso, bakit tila nag-iba ang kanyang tindig ngayon na meron ng warrant of arrest? So, kung naniniwala siya na wala siyang kasalanan, bakit hindi niya harapin ang proseso at gamitin ang batas upang ipagtanggol ang sarili ni Senador Bato? Gaya sa ginawa mismo ng iba, Laila de Lima at kahit si Trillanes, di ba? So,
Sa pagpalit ngayon ng liderato sa Senado, kung talagang si Senate President Alan Cayetano ay tunay na para sa hustisya dahil sila'y mga mambabatas. Ang tanong dito, hanggang kailan protektahan niya si Senador Bato doon sa Senado? Gayong may umiiral na warrant of arrest mula mismo sa International Criminal Court. Hindi ba maituring na malinaw itong isang anyo ng obstruction of justice? Kung ginagamit ang kapangyarihan ng Senado upang hadlangan ang pagpatupad ng batas at lalo na ang pagpaharap sa pananagutan ni Senador Bato. Mga kapatid, ang nangyari ngayon kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay isang paalala na hindi habang panahon nasa tao ang kapangyarihan. Hindi habang panahon nasa tao ang impluwensya mula sa pagiging makapangyarihang leader ng ating bansa. Ngayon, ay nahaharap sila sa matinding usapin kaugnay sa International Criminal Court. Marami ang naghihintay kung sila ba ay tunay na inuusig lamang o mapapatunayan talaga na may pananagutan batay sa bigat ng mga ebidensya na ihaharap doon sa International Criminal Court. Kauna-unahang pagkakataon ito sa kasaysayan ng ating bansa na isang dating Pangulo sa Pilipinas at isang dating PNP Chief ay inuusig dahil sa mga kontrobersyal na hakbang na ginawa noon, sila pa ang makapangyarihan sa ating bansa. Abangan ang susunod na kabatata. Maraming salamat. I am